Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. And taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara. Kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interests. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito, kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito ring meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan
Ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kayang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Opo. At huli na lang, attorney, sa tingin po ninyo may impormasyon din po kayong nakukuha tungkol nga po dito kay Ramil Madriaga sa kulungan na binibisita, pinupuntahan ba ng mga ilang matataas na opisyal para kumbinsihin at talagang kalabanan, kontrahin ditong Vice Presidente, lalo na sa impeachment complaint? I think sila mismo na ang umamin na nabisita nila si Ramil Madriaga sa kulungan. Si former Senator Trillanes, sinabi niya na bago niya gamitin yung Madriaga affidavit doon sa complaint na final niya versus VP Sara sa Ombudsman, ay binisita niya ito para kausapin. Pati naman si Congresswoman Laila De Lima also admitted that she visited Madriaga in prison. Opo. So, yeah, it just goes to show na biruin mo, nagkaroon kayo ng opportunity na kilatisin itong taong ito and yet ginamit nyo. So, ibig sabihin, politically motivated talaga ito. Kasi meron kaming 7 witnesses, including 2 former PSG commanders, na nagsasabi na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Madriaga. Bukod sa hindi siya parte ng PSG, ng VPSPG o anumang opisina ni VP Sara, hindi rin siya qualified kasi meron siyang criminal record. In fact, ang sabi nga nung mga leaders sa PSG at sa VPSPG, hindi lang siya... Hello? Opo, go ahead, attorney. Yes po. Hindi lang siya Opo, attorney, napuputol-putol na po ang ating inyong signal. Balikan lang siguro natin si Attorney Salvador Panelo. Paolo Panelo, mga kababayan, patungkol nga po dito, pinag-uusapan natin itong kanilang isinampa, inihain na kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Pagpatuloy niyo po, attorney, napuputol-putol lang po yung inyo pong signal. Ayan po, okay na po. Sorry. So, ang testimonya nung mga dating leader ng PSG at VPSG, kinikilatis daw nila lahat ng lumalapit at ka-meeting ni VP Sara at hindi daw nila papalapitin tong si Madriaga dahil sa history ng criminal record niya. So, hindi lang siya hindi qualified na maging miyembro ng PSG or ng VPSPG. Kahit makalapit kay VP Sara, hindi siya qualified. So, imposible talaga yung paratang niya na nagtatrabaho siya kay VP Sara. Opo. At
may grounds ba, basehan, attorney? Ano ba yung mga elemento o grounds na pinagbabatayan ng korte pagdating po sa kasong perjury? At huli na lang, gaano ba kalakas o gaano ba kumpiyansa na talagang matatalo itong si Ramil Madriaga dito po sa kasong isinampa po ninyo? Yeah, malakas ang kumpiyansa namin na mahatulan to si Madriaga ng guilty. Simple lang naman ang elements ng perjury is mag-execute ka ng statement under oath that is false on a material fact and for a legal purpose. So, yun lang po yun. Kung nagsinungaling ka sa isang statement under oath on a material fact, like itong pinaparatang niya kay VP Sara, ay perjury po ang tawag doon. So, confident po tayo na na-satisfy natin lahat ng elements na yan at saka confident tayo na more than sapat ang ebidensyang inihain natin laban sa kanya. Alright. Ayan, attorney, maraming salamat po. Siguro huling mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan. Yeah, ang mensahe ko lang is maraming salamat po sa inyong suporta at wag po tayong basta maniniwala sa mga paratang laban kay VP Sara dahil alam po nating politically motivated ito. Maging mapanuri po tayo at